kung bakit nagka-interest tayo na ibulgar ito. Ang money laundering ng mga bilyon-bilyon na pera sa flood control ng Kinurakot, lumalabas, nagtatanong kami ni Ma'am Lorraine, pinayagan niya na malaunder sa Soler Casino. Ibig sabihin, ma'am, ipapatalo, pero kukubrahin. For example, ma'am, ang mag-partner na si Henry Alcantara at si Bryce Hernandez, papasok sila ng 50 billion sa Soler na mga casino, ipapatalo nila in a series of games, pero kukunin din nila ang kalahati. Eric, simulan mo sa pinakasimula para maintindihan nila kung itong mga magnanakaw na ito, nagkakaroon sila ng problema dahil ang dami nilang papel, ang dami nilang pera. Diba? Okay, Eric. Correct. At dahil dyan, ma'am, hindi mo yan pwede pasok sa bangko. Bawal. Mahalata ka. Makikita, tama ka, ma'am, there is a so-called banking ethics na pinaplag ka ng Anti-Money Laundering Council. Why are there deposits of billions of pesos sa mga accounts na ito? So makikita. Kaya nga si excuse me, Erica, kaya nga si Martin Romualdez bumili ng bahay sa Forbes para doon imbakin yung pera, yung cash. So, yung pera na yan na ninakaw sa Pilipino, nagiging salot sa kanila, nagiging curse kasi saan natin nilalagay, 'di ba? Kaya nga si Janet Napoles sa bathtub niya nilalagay, 'di ba? Wala na silang paglalagyan. At saka there's an open secret in the military. There was a general, very corrupt general, nung nag-retire na siya, forklift ang ang pangkuha niya. Hindi niya alam kung saan niya ilalagay, no? So, kasi tayo mga ordinaryong Pilipino, labas sa karanasan natin yan. Alam natin yung nasa wallet lang yung pera natin. Kasi hindi tayo mga magnanakaw, hindi tayo mga baliw, di ba? Kasi baliw sila nababaliw sila. So, yan ang problema nila. We have to explain it in those terms, Eric, because it's hard to imagine na, what? You need a house? At bahay pa sa Forbes Park para paglaga ka ng ninakaw ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Saldi ko, ma'am, ang nag-utos na bumili ng bahay sa Forbes Park sa Tamarin Street. Yes. Correct. Sinabihan ni Marcos na doon ang delivery. Kasi ang bahay ni Marcos yata nasa Nara Street Malapit na Inigo Sobel. I've been there sa lugar na yan nung elections 2022. Nakapunta na ako doon, ma'am, dahil nag-briefing kami kay Marcos. Ate Elisa, pero hindi ako nakapunta doon. Ako lang hindi ako makakapasok dyan. Si Martin nasa McKinley Road at saka sa Manila Polo Club ang kanyang mga villa. Ngayon, itong si Saldico nasa Valle Verde, ang kanyang mansyon na ginamit din na imbakan. So there are 3. 4 pala, ma'am. Aguada Street, Aguado Street sa Malacanang, malapit kay Marcos. Tamarin Street, si Marcos nagutos na doon imbak ang bahay. Ang isa sa 42 McKinley Road, sabi ni Sergeant Gutesa, malit ang dinideliver bahay ni Martin Romualdez. Ang isa sa Valle Verde, sa bahay na kinuha din ni Saldico at binili. Ngayon, para ito ay mapakinabangan na hindi dumaan sa bangko, you need a system for that. Itong mga bilyon-bilyon na pera nila Marcos. At ang pinakamadaling gamitin, casino. Paano, Eric, paki-explain? Halimbawa, ang cut-out nila, for example, si Alcantara at saka si Hernandez, sila Cabral. Ipapasok nila sa tao nila, magsusugal, kunwari, high-end high rollers sa casino ng Soler. Tapos, ipapatalo nila hundreds of millions para hindi halata. Pero yun ay pre-arranged to the management. So, nananalo, pero karamihan talo. Kaya na-record na nagpapatalo ng hundreds of millions to billions of pesos itong si Alcantara at si Bryce Hernandez kasi ito ay money laundering. Pagpasok sa casino, income na yun ng casino, pera na ng casino. Hindi na yun pera mo. Kaya pwede mo nang kunin sa likod after that. May partida. For example, for every 1 billion. Nalaban na. Correct. For every 1 billion na pumasok doon, kukunin ng casino ang 200 million or 300 million, 700 million lang ang bababalik. Pero nonetheless, walang record. Walang bank documentation, walang camera na makikita ka sa bangko, walang bank transaction record. So malinis. Ito po ang bakit tinatanong na around 500 billion pesos ang mga pera na nalaunder at ang itinuturo ni Pico Barsaga initially at nitong Peanut Gallery ay ang Soler ni Enrique Rason. At tinatanong din kasi si Martin Romualdez
involved din at si Lisa Araneta sa Okada, Manila, na tinake over nila ito. At ginamit nila dito si General Dibold Sinas para sa pag-take over at ang grupo na ito. So, at ang isa pang sanay na sanay sa money laundering, ang pangalan niya, Kim Wong. Ayun. So, ang si Kim Wong din ang bumili ng Pogo, ang gumamit ng Island Cove ni Boying Rimulya na nagkakahalaga ng almost 3 billion na property. So, mamakita nyo mga personalities. So, si Kim Wong at si Enrique Rason mukhang magka-partner sa casino operations. Ang pati ang Okada, pinakialaman ni Kim Wong, nila Martin Romualdez, at nila Lisa Araneta. So, bakit casino? Kasi nga ang sugal ay tinotolerate sa Pilipinas at mayroon po itong parang equivalent to bank secrecy na hindi mo pwedeng busisiin magkano ang pinatalo, sino nagpatalo. Pero bakit nakakuha ng record si Ping Lacson sa Soler? At upang idiin na kunwari walang kinalaman kina Romualdez at Marcos para madiin si Saldico at mga tauhan sa DPWH. Because ang chief security ni Soler ay si Michael Ray Aquino, na tauhan ni Lacson sa PAOK TF. At bata ni Ping Lacson, bata rin ni Enrique Rason. At bakit biglang pumasok si Vince Dizon out of nowhere nang bago binuo ang ICI at pinaalis si Bunuan dahil si Bunuan pala, Ma'am Lorraine, mga kababayan, involved kay Congressman Garciola na ngayon ay mayroong 400 billion pesos money laundering questionable transactions involving sa flood control. Kapareho din kay Saldico ang kanyang diskarte, nagbibenta ng mga proyekto, kapareho po ng mga iba pang kongresista like Dong Gonzales at mga alipores ni Tambaloslos. All of them nasa ilalim ng payong ng sindikato ni Marcos. Ngayon, ang aming punto ni Ma'am Lorraine, Enrique Rason now is becoming involved sa shadowy transactions para linisin ang trails o billions of pesos ng pera gamit ang kanyang negosyo na mga kasino. Yan po ang tinatanong ng taong bayan. Totoo ba ito? Mr. Enrique Rason, na nasasangkot ka at naglagay ka ng mga tao kagaya ni Vince Dizon at ni Ping Lacson para gawin po ang pagtatabon-tabon na ma-expose si Marcos bilang mastermind. Ma'am, ang ganitong topic ay hindi masyadong tatalakayin sapagkat this will cost our life. Pwede po tayong balikan, pwede tayong ipapatay ng mga taong ito kasi alam natin ang kapasidad nila. Pero bakit natin tinatalakay ito? Ma'am Lorraine, sensitibo at ito po ay seryoso. So, balit kailangan may bulgar because kailangan may pakita sa taong bayan na ang sindikato ng gobyerno ni Marcos konektado sa sindikato ng mga oligarko na nagmamanipulate sa gobyerno na siyang nilabanan ni Pangulong Duterte na huwag manatili ang ganyang sistema na oligarko ang nagdidikta at nagkokontrol sa gobyerno to the disadvantage of the people. Yeah, like you said, no, ba't tayo nagsasalita ng ganito, no? Kasi unang-una sa lahat, gawin natin kung ano yung tama. Yun yung tama. Sabihin natin yung totoo. Pangalawa, it's costing the lives of Filipinos. This insatiable greed of not just people in government but oligarchs first of all, 'di ba? Nakita natin, no, yung heartbreaking na images ng nangyari yung mga baha, no? At the root of this talaga is yung kasakiman ng mga taong ito.